Kumusta mga kaboruto? Sa video na ito ay i-recap natin ang Boruto series sa Rada Uchiha Full Arc. Pwede niyong i-click ang timestamp sa baba para diretso na kayo sa parteng gusto niyo mapanood, hanggang sa pinaka-latest na bahagi ng arc na ito. At kung gusto niyo ring balikan ang previous arc ng Boruto series, makikita niyo yun sa description at sa channel playlist. Ipinakita si Himawari na may mataas na lagnat. Labis itong ikinabahala ni Boruto. Sabi niya, sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong matagal sa pool. Pero kahit may sakit, nagbiro pa si Himawari at sabi niya gusto niya ng hamburger. Sagot naman ni Boruto, huwag ka nang mag-alala, pag gumaling ka, ipagluluto ka ni mom ng masarap na hamburger. Dumating si Hinata at sinabi kay Boruto na pupunta siya sa palengke para bumili ng gamot ni Himawari. Inutusan niya si Boruto na bantayan ang kapatid niya. Pag-alis ni Hinata, napatingin si Boruto sa family picture nila at napaisip tungkol sa past nila. Bumalik ang kwento sa mga nakaraan. Gabi na, madaling araw na halos, at hindi pa rin makatulog si Boruto. Si Hinata naman, halatang kabado para kay Naruto dahil kinabukasan ay ang seremonya kung saan gagawin na siyang Hokage. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ni Hinata, nadatnan niya si Naruto na medyo lasing kasama ang mga kaibigan niya. Inihatid lang daw siya ng mga ito. Pinagsabihan siya ni Hinata na hindi siya marunong uminom at mas bagay sa kanya ang ramen kaysa alak. Biglang sumigaw si Lee, bukas na gagawing Hokage si Naruto. Pero agad siyang pinatahimik ni Shikamaru dahil baka magising ang mga bata. Sa gitna ng usapan, biglang napabulong si Naruto habang nakahiga, isang araw, magiging Hokage ako. Napatawa ang lahat ng kaibigan niya. Pero kitang-kita ni Boruto mula sa taas ang lahat ng ito. Kinabukasan, nagpakita ang eksena na sabay na kumakain sina Himawari at Boruto. Pero si Naruto, hindi pa bumabangon. Sinubukan siyang gisingin ni Himawari pero hindi ito magising. Kaya tumulong si Boruto, tumalon siya ng malakas sa ibabaw ng tatay niya. Dahil dito, nagising si Naruto at agad na sumama sa hapagkainan. Habang kumakain, tinanong ni Hinata si Naruto kung gaano ka-excited si Boruto para sa malaking araw na ito. Ilang saglit lang, umalis si Hinata para kunin ang 7th Hokage robe ni Naruto. Doon nagulat si Naruto, hindi pa pala handa ang costume niya. Ang gumagawa kasi ng damit ay isang matandang mananahi kaya natatagalan. Sabi ni Hinata, huwag kang mag-alala, pinangako nila na matatapos ito bago ang seremonya. Pero hindi pa rin mapakali si Naruto. Naalala niya kasi noong ginawa si Kakashi na 6th Hokage, hindi rin natapos ang robe sa oras. Bago umalis, sinabi ni Hinata na diretso na siya sa Hokage office pag nakuha niya ang robe. Kaya pinaalalahanan niya sina Naruto at Boruto na dumiretso na rin doon matapos nilang kumain. Pagdating sa Hokage office, puno na ng tao ang paligid para sa seremonya. Doon, halatang kinakabahan si Kakashi habang hinihintay si Naruto. Si Shikamaru naman, nag-isip pa kung maninigarilyo pero pinigilan siya ni Konohamaru, dahil bawal ang bisyo sa loob ng academy grounds. Habang nag-uusap sila, dumating si Hinata dala ang robe ni Naruto. Nagtanong agad si Kakashi, nasaan si Naruto? Nagulat si Hinata, pero iniabot niya ang robe kay Konohamaru at dali-daling umalis para hanapin si Naruto. Sa kabilang banda, si Naruto ay halos ready na. Habang hinihintay niya sina Boruto at Himawari, nakita niya ang dalawang bata na nag-aagawan sa isang teddy bear. Hinayla nila ito ng sabay, at dahil doon napunit ang laruan. Nabuwal si Himawari, pero hindi nag-sorry si Boruto. Ang sabi pa niya, kasalanan mo yan, huwag mong hinayla ng ganoon kalakas. Dahil dito, nagalit si Himawari. Pagmulat ng mata niya, nakita ni Boruto na nag-activate ang Byakugan ng kapatid niya. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto para umiwas. Walang kam-alay-malay si Naruto sa nangyayari, hanggang sa lumabas si Himawari na puno ng galit. Nagulat si Naruto at sinubukang pigilan ng anak bago pa niya masaktan si Boruto. Pero bago pa maampas si Boruto, nasalo ni Naruto ang atake. Ang problema, siya mismo ang tinamaan sa tiyan. Malapit na mag-alas 9, at isang minuto na lang bago magsimula ang seremonya. Wala nang choice si Shikamaru, kaya inutusan niya si Konohamaru na gumawa ng shadow clone ni Naruto para makumpleto ang seremonya. Doon na nagsimula ang event, lahat ay masaya, hindi alam na ang tunay na Naruto ay bagsak sa kama, hindi makagalaw. Nagulat si Hinata nang makita ang kondisyon ng asawa niya.
Ang chakra points niya ay tuluyang nablock, kaya hindi siya makabangon. Samantala, si Boruto ay nagtago sa taas ng cabinet. Pero gamit ang Byakugan, mabilis siyang natunto ni Himawari. Hindi siya nakatakas sa kapatid niya. Bumalik ang kwento sa present time. Naalala ni Boruto ang araw na yun. Sabi niya, simula noon, hindi na ako nakipag-away kay Himawari. Pero mabigat din ang loob niya dahil mula nang maging Hokage ang ama niya, bihira na itong umuwi sa bahay. At ngayon, kahit may sakit ang kapatid niya, hindi man lang ito dumalaw. Pero bigla na lang dumating si Naruto, hingal na hingal, para tingnan si Himawari. Nabigla si Boruto at agad na nagtanong, wala ka bang trabaho ngayon? Sagot ni Naruto, iniwan ko na sa shadow clone ko at kay Shikamaru. Mas importante kayo. Napansin naman ni Boruto na baliktad ang suot ng robe ng ama niya. Umiling si Naruto at ngumiti, masyado akong nagmamadali kaya hindi ko na napansin. Inayos niya ito habang pinagmamasdan siya ni Boruto, unti-unti na siyang nagsisimulang humanga sa ama niya. Maya-maya, bumabas si Hinata dala ang gamot ni Himawari. Habang binibigyan niya ito, nagbibiroan naman sina Naruto at Boruto. Pinagmamalaki ni Boruto na siya na mismo ang gagawa ng hamburger para sa kapatid niya dahil mahal na mahal niya ito. Si Boruto ay kasama si Naruto, at habang nag-uusap sila, sinabi ni Naruto na gagawa pa siya ng ibang pagkain para kay Boruto, yung madalas niyang kainin kapag may sakit siya. Biglang sumabat si Hinata at sinaway silang dalawa na tumahimik, pero hindi sila nakinig at nagpatuloy sa pang-aasar at pagkalat ng gamit. Dahil dito, sobrang nainis si Hinata at inactivate niya ang Byakugan. Pagkatapos nito, makikita natin si Boruto at Naruto na lumabas ng bahay. Sabi ni Naruto, iniwan niya ang trabaho niya sa Hokage's office kaya kailangan niya itong tapusin. Pero biglang umungol ang tiyan niya sa gutom, kaya inaya niya si Boruto na kumain muna bago bumalik sa trabaho. Medyo nagulat si Boruto, hindi niya inexpect na makakakain siya ng ganito kasama ang tatay niya. At syempre, bihira mangyari na kumain silang dalawa lang. Dinala ni Naruto si Boruto sa paborito niyang ramen shop. Doon, ikinwento niya na dati maliit lang ang shop na ito, pero ngayon malaki na. Para kay Boruto, medyo weird dahil akala niya dadalhin siya ng tatay niya sa ibang espesyal na lugar. Pero sobrang proud si Naruto sa ramen na ito, kaya pinuri niya ng sobra-sobra. Doon ay ipinakita ni Naruto ang isang coupon na galing pa noong kasal nila ni Hinata. Wedding gift ito mula sa may-ari ng shop, hanggat hawak ni Naruto ang coupon, pwede siyang kumain ng unlimited ramen ng libre. At hindi rin nalulugi ang shop, kasi ang kapalit nito ay promotion mula mismo sa Hokage. Dito rin niya ikinwento na unang date nila ni Hinata ay dito rin sa ramen shop. Nagulat si Boruto at sinabing sana naman dinala niya si Hinata sa mas magandang lugar. Pero sagot ni Naruto, si Hinata mismo ang pumili dahil paborito niya ang ramen. Hindi makapaniwala si Boruto na pati nanay niya ay mahilig din sa ramen. Dumating na ang ramen nila, at agad silang kumain. Habang kumakain, napatingin si Boruto sa TV at nakita niya ang balita tungkol sa nalalapit na 5 Cage Summit sa Hidden Leaf. Sabi ni Boruto, siguradong magiging sobrang busy si Naruto. Sumang-ayon si Naruto, pero sabi ni Boruto okay lang yun basta huwag nitong pabayaan sina Hinata at Himawari. Ngumiti si Naruto at sinabihan si Boruto na huwag masyadong mag-alala dahil bata pa siya. Biglang dumating sina Choji at Chocho. Akala ni Boruto kakain lang sila ng ramen, pero nalaman niyang may mission sila, sirain ang record ng pagkain ng ramen. Si Chocho gusto niyang lampasan ang record ng tatay niya, habang si Choji naman gusto niyang talunin ang isang mysterious challenger na kilala bilang Legend Queen. Habang nag-iisip si Boruto kung sino kaya ang Legend Queen na yun, tinapak siya ni Naruto at sinabihan na bilisan ng pagkain bago lumamig ang noodles. Pagkatapos nilang kumain, tinanong siya ni Naruto kung nagustuhan niya ang ramen. Medyo nahiya si Boruto pero umamin na masarap nga ito. Ikinwento ni Naruto na dati pa, noong bata pa siya, dito na siya kumakain kasama si Iruka Sensei, pagkatapos ay kasama si Kakashi at iba pa niyang kaibigan. Halatang nagiging nostalgic siya sa ramen shop na ito. Samantala, tuloy ang laban ni Choji at Chocho sa pagkain ng ramen. Kahit sobrang dami na nilang nakain, hindi pa rin nila malampasan ang record ng Legend Queen. Kaya lumapit si Boruto at nagtanong kung sino ba talaga ang babaeng yon. Tinuro siya ni Naruto sa dingding ng shop,
kung saan nakapaskil ang litrato ni Hanata, ang Legend Queen, na kumain ng 46 bowls ng ramen para magtala ng record. Halos mabaliw sa gulat si Boruto nang malaman na ang nanay niya pala ang may hawak ng titulo. Sa susunod na eksena, makikita si Boruto at Himawari na natutulog. Dito nagkomento si Naruto na hindi niya akalaing kayang i-activate ni Himawari ang Byakugan. Sumabat naman si Hinata, sinasabing may konting lungkot siya kasi pinakamalaking pangarap ni Naruto noon ang maging Hokage. Pero sa mismong araw na natupad yun, hindi siya nakapunta sa seremonya. Sagot naman ni Naruto, totoo yun, pero ngayon may panibago siyang pangarap. Nagtaka si Hinata at nagtanong kung ano yun. Dito sinabi ni Naruto na dahil Hokage na siya, ang buong Hidden Leaf Village ay pamilya na niya, at pangarap niya ngayon na protektahan ang buong pamilyang iyon. Kasunod nito, makikita si Sarada na nakatingin sa Hokage Monument kung saan may nakasulat na idiot sa mukha ni Naruto, ginawa ni Boruto. Sa kabilang banda, si Shikadai naman ay nagpa-practice ng jutsu gamit ang kunai, pero napansin din nila ang ginuhit sa monumento at nagulat sila. Pagkatapos, ipinakita si Sai na nagtuturo ng jutsu sa anak niya gamit ang isang scroll. Habang tinuturuan, lumalabas na masyadong mahina at maliit ang jutsu ni Inojin. Pagkatapos, ipinapakita si Rock Lee na seryoso ring time-train ang anak niya. Kasunod nito, makikita natin si Boruto na tuwang-tuwa matapos niyang matapos ang isang painting. Pero biglang dumating si Naruto. Pilit na iniiwasan ni Boruto ang pagkakahuli at biglang umatake sa kanya. Madali lang yung nablock ni Naruto at bumalik siya ng counter-attack, pero shadow clone lang pala yun ni Boruto. Kaya nakatakas siya at tumakbo papalayo, hanggang makahanap ng taguan. Habang nagtatago, dumating si Sarada. Agad siyang sinenyasan ni Boruto na huwag magsalita at sumilong siya sa ilalim. Sakto naman, dumating si Naruto at nagtanong kay Sarada kung nakita ba niya si Boruto. Saglit nag-isip si Sarada, pero nagsinungaling siya at sinabi niyang hindi. Nagpasalamat si Naruto at umalis. Pagkaalis nito, lumabas si Boruto at nagpasalamat kay Sarada sa pagtulong. Doon napagtanto ni Sarada kung bakit lagi siyang nakikipaglokohan kay Naruto. Sabi niya, ginagawa mo ito kasi hindi ka pinapansin ng tatay mo, at gusto mo ring mapansin ka niya tulad ng ibang bata. Pero itinanggi ni Boruto, hindi ginagawa ko lang to dahil trip ko. Biglang hindi na siya makagalaw, paralisado pala siya ni Shikamaru gamit ang Shadow Paralysis. Sinabi nito kay Boruto, huwag mo masyadong abalahin si Naruto. Sobra na ang dami niyang responsibilidad. Dagdag pa niya, kung ginamit ni Naruto ang Sage Mode, matagal ka na niyang nahanap sa isang kisap mata. Umamin si Boruto na alam naman niya yon, pero gusto niyang makita kung kaya niyang lumaban laban sa Sage Mode ng ama. Napailing si Shikamaru, talagang magkamukha kayo ng tatay mo. Pagkatapos, inutusan niya si Shikadai, ikaw, puntahan mo si Naruto. Nagreklamo si Shikadai kung bakit siya pa, pwede namang iba. Sagot ni Shikamaru, kung ayaw mo, dito ka na lang at ikaw ang magbantay kay Boruto. Kaya wala nang nagawa si Shikadai at umalis para hanapin si Naruto. Napangiti si Shikamaru at sabi niya, ako at anak ko, parehong-pareho rin. Samantala, ipinakita si Sarada na malungkot na nakaupo. Sa susunod na eksena, kasama naman niya si Chocho. Habang malungkot na nakaupo si Sarada, kinukuha pa ni Chocho ang pagkain mula sa plato niya. Tinanong ni Sarada kung pwede silang lumabas maglibang dahil libre siya buong araw, pero tinanggihan siya ni Chocho, kailangan niyang sumama sa tatay niyang si Choji para mag-training. Ayaw man niya, wala siyang choice. Sinabi ni Sarada, dapat sumama ka sa training. Baka bumagsak ka sa exam. Pero inisip ni Chocho na nagyayabang lang siya dahil Uchiha siya. Agad nilinaw ni Sarada, hindi, mali ka nang iniisip. Sinasabi ko lang na swerte ka kasi may pagkakataon kang mag-training kasama ang tatay mo. Sakto namang dumating si Choji at tinawag si Chocho. Nahihiya siya at sinabi kay Sarada, iba kami ng tatay ko, hindi kami bagay. Hindi na sumagot si Sarada, kaya nagtanong si Chocho tungkol sa pamilya niya, ikaw ba, kamukha mo rin ang tatay mo? Nalungkot si Sarada at sinagot, wala akong maalala, simula pagkabata, hindi ko pa siya nakikita. Pagbalik sa bahay, nakatitig si Sarada sa larawan ni Sasuke. Naisip niya, kailan kaya siya uuwi? Biglang lumabo ang paningin niya, kaya minasahe niya ang mga mata. Dumating si Sakura at agad siyang nilapitan.
Sabi ni Sarada, wala to, mommy. Medyo malabo lang ang paningin ko. Siguro kailangan ko ng palitan ang grado ng salamin ko. Habang kumakain, bigla siyang nagtanong, Mama, si Papa ba nagsusuot din ng salamin? Nagulat si Sakura at tinanong kung bakit niya biglang naisip yun. Sagot ni Sarada, kasi ikaw, malinaw naman ang mata mo. So ibig sabihin, kung may salamin siya, dahil ba yun kay Papa? Sandaling natahimik si Sakura at sinabing, hindi naman siguro. Naging mas lalong curious si Sarada. Napansin niya na kahit asawa ni Sakura si Sasuke, parang ang daming bagay na hindi alam ni Sakura tungkol sa kanya. Kaya tinanong pa niya ulit, kailan matatapos ang mission ni Papa? Sagot ni Sakura, malapit na. Pero malinaw na hindi rin siya sigurado. Dahil dito, nagpasya si Sarada na siya mismo ang maghahanap ng sagot. Pumunta siya sa library at naghanap ng libro tungkol sa Uchiha clan. Habang binabasa niya, marami siyang natutunan, pero laking gulat niya nang makita ang parte tungkol sa kanilang henerasyon. Nakasulat doon na halos lahat ng Uchiha ay nawala na, at para mapanatili ang bloodline. Si Sasuke at ang anak niyang si Sarada na lang ang natitira. Nanlaki ang mata ni Sarada at muling lumabo ang paningin niya. Pagpunta niya sa librarian para humingi ng susunod na set ng libro, sinabi sa kanya na lahat ng files tungkol kay Sasuke ay nakablock at hindi pwedeng makita ng kahit sino. Nalungkot si Sarada at agad umuwi. Pagdating sa bahay, nagpasya siya, kahit anong mangyari, hahanapin ko ang totoo tungkol kay Papa. Kaya tinanong niya si Sakura, bakit hindi umuwi si Papa? Nasaan siya? Ano ang ginagawa niya? Pero sagot lang ni Sakura, siguro may mahalaga siyang ginagawa. Hindi ko rin alam. Nagagalit ng todo si Sarada at sinasabi niya kay Sakura, kung wala ka palang alam tungkol kay Papa Sasuke, paano mo nasasabing asawa ka niya? Muli niyang tinanong, totoo ba na asawa ka talaga ni Sasuke? Dito, biglang nag-init ang ulo ni Sakura. Anong klaseng tanong yan, Sarada? Sigaw niya, pero hindi nagpaawat si Sarada. Alam ko na, hindi ka talaga asawa niya. Kaya sabihin mo, ano ba talaga ang relasyon niyo ni Papa Sasuke? Sa sobrang galit, sinuntok ni Sakura ang sahig hanggang mabiyak ito. Natakot si Sarada sa lakas ng suntok at napaatras. Nang makita ni Sakura ang takot sa mata ng anak, agad siyang humingi ng paumanhin. Pasensya na, hindi ko dapat ginawa yon. Makakauwi rin ang papa mo kapag natapos na ang mission niya, sabi ni Sakura. Pero alam ni Sarada na inuulit lang ni Sakura ang parehong dahilan, palaging ganito ang sinasabi niya. Kaya umiiyak si Sarada at bulong niya sa sarili. Siguro nakalimutan na talaga kami ni Papa. Biglang lumindol at unti-unting nagkaroon ng bitak sa bahay nila. Hanggang sa bumagsak ng tuluyan ang buong bahay. Doon naalala ni Sakura ang loan ng bahay na hindi pa niya nababayaran at nawalan siya ng malay. Maya-maya, dumating si Shazon kasama ang medical team at agad dinala si Sakura sa ospital. Samantala, kinuha ni Sarada ang family photo nila. Pero nagulat siya nang makita na sa likod ng larawan ay may isa pang nakatago. Nang ilabas niya yon, nakita niya ang litrato ng isang babae na may suot ding salamin, katulad niya. Kung napanood mo ang Naruto Shippuden, kilala mo siya, Karen Uzumaki. Sa ospital, hawak-hawak ni Sarada ang litrato nang pumasok si Shazon. Oy, matagal na ang litratong yan. Si Sasuke yan noong bata pa, sabi niya. Agad tinago ni Sarada ang photo at nagtanong, Tita Shazon, ano na ang itsura ni Papa ngayon? Hindi sumagot si Shazon. Kaya nagtanong ulit si Sarada. Tita, si Mama ba talaga ang tunay kong ina? Saglit na natahimik si Shazon, tapos sumagot, oo, si Sakura ang mama mo. Pero hindi pa doon tumigil si Sarada. Sunod niyang tinanong, saang ospital ako ipinanganak? Sinong doktor ang nagpaanak sa akin? May iba pa bang taong nandoon noon? Pero wala ring sagot si Shazon. At doon, tuluyan ang nakumpirma ni Sarada na walang gustong magsabi ng totoo sa kanya. Lumabas si Sarada at dumiretso sa isang shop para kumain. Doon, nakita niya si Chocho na nakikipagtalo sa tatay niya, si Choji, bago ito umalis. Umupo si Chocho sa tabi ni Sarada at nagbulong ng sikreto. Alam mo, feeling ko hindi sila ang totoong nanay at tatay ko. Kasi hindi ko man lang sila kamukha. Minsan nga, noong may sakit ako, may isang gwapong lalaki na humawak sa ulo ko. Feeling ko siya ang tunay kong tatay. Ikinwento ni Chocho ang plano niya. Maglalakbay ako para hanapin ang tunay kong mga magulang.
Sarada, samahan mo ko. Nagliwanag ang mukha ni Sarada. Dahil sa planong ito, magkakaroon siya ng pagkakataong hanapin si Sasuke. Kaya agad siyang nag-empake ng gamit. Samantala, ipinakita ang eksena sa kagubatan. Isang portal ang bumukas at lumabas si Sasuke, halatang pagod. Habang naglalakad, naramdaman niyang may presensya malapit. Bago pa siya atakihin, mabilis niyang inilabas ang espada at hinarang ang kalaban. Ang lalaki ay may dalang kadena at sinubukang atali si Sasuke, pero naipit ito ng espada at tinadyakan siya ni Sasuke. Kasunod nito, ginamit ni Sasuke ang Chidori, at tumilapon ang kalaban. Nang lapitan niya, nagulat si Sasuke, dahil sa likod nito, may simbolo ng Uchiha clan. At nang lumingon ang lalaki, nakita niyang mayroon itong Sharingan. Imposible. Sino ka? Tanong ni Sasuke, gulat na gulat. Pero biglang naglaho ang lalaki sa harap niya. Kasunod na eksena, si Sarada ay patungo kay Naruto para magtanong tungkol kay Sasuke. Habang si Naruto naman ay nag-uusap kay Shikamaru, biglang dumating ang malaking agila ni Sasuke na may dalang mensahe. Kinuha ito ni Naruto, at nang mabasa niya ang nilalaman, nanlaki ang mata niya sa gulat. Lumipat ang eksena sa Hokage's office, kung saan nagpapahinga si Kakashi. Tinawagan siya agad ni Naruto at ipinaliwanag ang tungkol sa nilalaman ng sulat. Sabi ni Kakashi, kung totoo ngang may Sharingan siya, dalawa lang ang posibilidad. Una, baka isa siyang nakaligtas na Uchiha. O kaya naman, konektado siya sa Root Foundation. Pagkatapos, ipinakita ang misteryosong lalaki na nakaluhod sa harap ng kanyang boss. Tinanong siya nito, "Oh, kamusta? Ano masasabi mo kay Sasuke?" Sumagot ang lalaki, napakalakas niya. Ngumiti ang boss. Hindi pa niya nagagamit ang tunay na lakas niya. Kapag iyon ang nilabas niya, doon palang magsisimula ang totoong laban. Sabi nila, kahit ano pa ang mangyari, hindi nila pwedeng palampasin ang taong nanakit kay Tashi. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena sa opisina ni Oga kung saan dumating si Sarada. Papasok na sana siya nang marinig niya si Ruth na sinasabi kay Shikamaru na siya mismo ang makikipagkita kay Sasuke para malaman ang lahat ng detalye. Nagulat si Sarada sa narinig at naisip niya na kung sasama siya kay Naruto, siguradong magkakaroon siya ng pagkakataong makita si Sasuke. Bago umalis si Naruto, sinabi niya na mag-iiwan siya ng isang shadow clone sa village bilang bantay, saka siya tumuloy sa pag-alis. Umalis din si Sarada at dumiretso sa ospital. Pagdating niya roon, nakita niyang wala pa ring malay si Sakura. Doon siya nagsimulang magpalit ng damit, dahil ngayong araw, unang beses niyang makikita ang kanyang ama, si Sasuke. Samantala, makikita si Naruto na bago tuluyang lumabas, inutusan muna si Shikamaru na bantayan ang village. Habang umaalis si Naruto, nakatayo si Sarada sa may kagubatan. Pinagmamasdan siya at handang sumunod. Biglang dumating si Chocho, na siyang nag-udyok kay Sarada na sumama sa trip na ito para mahanap ang kanyang tunay na ama. Ipinakita pa ni Chocho ang backpack niya na puno ng potato chips para may baon sila habang nasa biyahe. Tumango si Sarada at sinabing maganda nga iyon. Pagkaalis ni Naruto, kinabahan si Sarada at agad niyang hinawakan ang kamay ni Chocho para makasunod sila. Ngunit natapilok si Chocho at nadapa, kaya hindi sila nakasabay. Habang tumatakbo si Naruto papalayo, ipinakita naman si Boruto na dumating dala ang pagkain para kay Naruto. Nasalubong niya si Shikamaru, at sinabi nitong huli na siya dahil umalis na si Naruto. Nalungkot si Boruto at nagyaya na lang na umuwi. Pero dumating si Sarada at nagsabing papunta siya sa isang maikling trip. Kaya kung gusto ni Boruto, maaari niyang siya na lang ang mag-abot ng pagkain kay Naruto. Tumanggi si Boruto, dahil sanay na siya na palaging umaalis ang kanyang ama. Habang paalis na siya, pinigilan siya ni Sarada at ipinaliwanag na si Hinata mismo ang nagluto ng pagkain ng buong puso para kay Naruto, kaya sayang naman kung hindi ito makarating. Napaisip si Boruto kung bakit parang sobra ang pakialam ni Sarada tungkol sa pagkain, pero sa huli pumayag din siya matapos bigyan sila ng permiso ni Shikamaru. Iniabot niya ang pagkain at sabay silang umalis. Habang nasa daan, may isang nilalang na may Sharingan ang palihim na nakamasid sa kanila. Nakakonekta ito sa isang lalaki at nakita niya si Sarada. Inutusan niya ang isang batang babae na nagngangalang Shin na kidnapin si Sarada para magamit siya bilang pain laban kay Sasuke. Pagbalik sa daan, nakita si Sarada at Chocho na nagmamadaling naglalakad para ihatid ang pagkain kay Naruto.
Pero mabilis mapagod si Chocho at naupo. Nalilito si Sarada kung paano niya may hahabol ang pagkain. Hanggang biglang dumating si Shin para dukutin siya. Tinanong siya ni Sarada kung sino siya, at ipinakilala niya ang sarili bilang Shin Uchiha. Nagulat si Sarada at sinabi na dalawa na lang silang natitirang Uchiha. Hinimok ni Shin si Sarada na sumama sa kanya, pero tumanggi siya. Kaya inilabas niya ang isang scroll at ginamit ang summon ng jutsu para tawagin ang kanyang mga sandata, saka siya umatake. Madaling nakailag si Sarada at bumawi gamit ang kanyang kanay, pero napigilan iyon ng mga chain ni Shin. Biglang umatake si Chocho mula sa likod gamit ang expansion jutsu, pero naiwasan iyon ni Shin. Hinayla niya ang chain niya kaya parehong nadapa sina Sarada at Chocho. Sunod niyang pinuntirya si Chocho, pero nasagip siya ni Naruto. Pagkakita kay Naruto, agad na ginamit ni Shin ang kanyang Mangekyou Sharingan. Sa kabilang banda, inactivate ni Naruto ang Nine Tails Chakra Mode. Ginamit ni Shin ang Mangekyou Sharingan para kontrolin ang mga sandata at umatake mula sa likod. Pero madaling napigilan iyon ni Naruto gamit ang chakra ng Nine Tails. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sarada at Chocho ang kapangyarihan ng Nine Tails Chakra at sobrang namangha sila. Ngunit pinaalalahanan ni Naruto si Kurama na huwag gumamit ng sobrang lakas dahil gusto niyang buhayin at hulihin si Shin. Muli siyang umatake gamit ang chakra ng Nine Tails, pero patuloy na nakakaiwas si Shin. Napansin ni Naruto na mahusay na sinanay si Shin. Bigla namang dumating ang nilalang na may isang mata at lumapit kay Shin. Saka sinabi sa kanya na si Naruto ay, sa kasalukuyan, pinakamapanganib na shinobi, at bigla siyang nawala kasama ng kanyang nilalang. Dahil dito, bumalik si Naruto sa normal mode. Lumapit si Chocho at inilagay ang kamay niya sa ulo ni Naruto para tingnan kung ayos lang siya. Nalilito si Naruto dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Sabi naman ni Chocho, ang totoo ay pumunta siya roon para hanapin ang kanyang tatay, pero hindi siya makapaniwala na sobrang ganda niya kaya nag-aaway ang mga tao para lang sa kanya. Napatawa si Naruto at ipinaliwanag na hindi siya ang pakay, si Sarada ang gustong dukutin. Nalungkot si Sarada nang marinig ito, kaya nilapitan siya ni Naruto at sinabing huwag siyang mag-alala, dahil nandyan siya para protektahan siya. Sinabi pa ni Naruto na hindi na niya pwedeng iwan sina Sarada at Chocho, kaya isasama niya sila. Bukod pa rito, makikipagkita na rin siya kay Sasuke matapos ang napakahabang panahon, at siguradong matutuwa ito kapag nakita si Sarada. Halos hindi magkamayaw sa tuwa si Sarada. Doon, iniabot niya ang pagkain kay Naruto. Nagulat si Naruto at biglang naalala ang kanyang kabataan, ang sandaling ibinahagi sa kanya ni Sasuke ang sariling baon. Umupo sila at sabay-sabay na kumain. Habang kumakain, inamin ni Chocho na ang totoo ay naglakbay siya para hanapin ang kanyang ama. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito at iniisip niya kung paano kaya siya nito kahawig. Nalungkot si Sarada at sinabing ni siya mismo ay wala ring malinaw na alaala sa hitsura ng kanyang ama. Kaya nagsimulang magkwento si Naruto tungkol kay Sasuke, na sobrang popular siya sa mga babae, gwapo, at palaging top sa klase. Halos mapasaya nito si Sarada. Pero idinagdag din ni Naruto na may isang bagay na hindi niya taglay, si Sasuke ay kilala sa pagiging mayabang at madalas walang pakialam sa respeto ng iba. Pagkatapos ay sinabi ni Naruto kay Sarada na kamukha niya si Sakura, pero ang kanyang mga mata ay eksaktong gaya ni Sasuke. Tapos tumingin siya kay Chocho at sinabi na ang mukha nito ay tulad ng kanyang nanay, pero ang katawan ay kapareho ng kanyang tatay. Nagpatuloy silang maglakad papunta kay Sasuke. Ngunit mabilis mapagod si Chocho at muli siyang huminto. Sabi ni Naruto, nasa harap na lang nila ang tore kung saan siya makikipagkita kay Sasuke, kaya magpapahinga muna sila sandali. Sinabihan niya si Sarada na ay lapag muna ang bag at magpahinga rin. Pero biglang sinabi ni Sarada na kailangan niyang mag-ker. Pinayagan siya ni Naruto, ngunit pinaalalahanan na huwag siyang lalayo. Ang totoo, nagsinungaling si Sarada, tumakbo siya ng mag-isa papunta kay Sasuke. Labis siyang kinakabahan at naiiyak dahil unang beses niyang makikita ang kanyang ama. Dahil sa stress, biglang nag-activate ang kanyang Sharingan. Pagdating niya sa loob ng tore, napakadilim kaya pamwesto siya malapit sa isang haligi kung saan may liwanag. Nang lumingon siya, naroon na si Sasuke. Agad siyang naiyak at tinawag itong dad.
Ngunit sinabi ni Sasuke na humanga siya dahil nahanap siya ni Sarada. Ang hindi alam ni Sarada, hindi siya nakilala ng kanyang ama. Akala ni Sasuke ay isa siyang kalaban, isa sa mga kasamahan ni Shin. At ngayon, makikita natin na inakala ng isa sa mga kasamahan ni Shin na kakampi ni Sarada siya. Bigla nitong tinayra ng espada ang tabi ni Sarada, dahilan para matakot siya at mapaiyak. Papunta na sana si Sasuke para hawakan siya sa kwelyo, pero agad na sumigaw si Sarada ng "Papa." Napahinto si Sasuke at doon niya napagtanto na anak niya si Sarada. Dumating din si Naruto na hinahanap sila, at si Chocho naman agad nagtanong kay Sarada kung bakit siya tumakas at pumunta roon. Ngunit napalingon si Chocho kay Sasuke at na-starstruck dahil ang gwapo nito sa paningin niya. Tinanong ni Sasuke si Naruto kung bakit dinala niya ang mga bata sa ganitong lugar. Pero biglang hinawakan ni Chocho ang kamay ni Sasuke at inilagay sa ulo niya, sabay sabing, "Hindi, siya rin ang tatay ko." Nag-init ang ulo ni Sarada at sumigaw siya kay Sasuke, "Dumating lang ako dito para itanong ang isang bagay." Sumagot si Sasuke, "Sige, itanong mo." Samantala, sa ospital, nagising na si Sakura. Sinabi ni Shizune sa kanya na kinuha ni Sarada ang lumang litrato ni Sasuke at umalis para hanapin ito. Nag-aalala si Sakura at napabuntong hininga, kaya pala nalaman na niya ang tungkol sa litratong iyon. Tanong ni Shizune, "Ibig sabihin ba, hindi mo ikinwento kay Sarada ang tungkol kay Sasuke?" Nanahimik si Sakura, at doon naintindihan ni Shizune. Sinabi niya, "Malaki na si Sarada. Dapat sabihin mo na ang lahat tungkol kay Sasuke." Ipinaliwanag ni Sakura na hindi niya sinabi kay Sarada dahil natatakot siyang baka masaktan ito kapag nalaman niyang minsan naging kaaway ng Konoha si Sasuke. Balik kay Sarada, tinanong niya si Sasuke, "Si Sakura ba talaga ang tunay kong nanay?" Hindi agad sumagot si Sasuke. Kaya inungkat pa ni Sarada, "Palagi kang wala sa village. Hindi ka rin nakatira kasama si mama. At ni hindi mo man lang maalala ang itsura ng sariling anak mo." Kinuha niya ang lumang litrato kung saan may isang babae na nakasuot din ng salamin tulad niya. Tinuro ito ni Sarada at nagtanong kung sino siya. Nagulat si Naruto nang makita ang litrato dahil pamilyar ito sa kanya. Muli siyang nagtanong kay Sasuke, "Nasaan ka ba sa lahat ng panahong ito? Ano bang ginagawa mo?" Sagot ni Sasuke, "Wala kang pakialam." Nabigla si Sarada at tumakbong umiiyak. Sumunod si Chocho at sinabi pa niya, "Akala ko pa nga dati si Sasuke ang tatay ko. Pero sa totoo lang, isa siyang suplado." Tinanong ni Naruto si Sasuke, "Hindi mo pa ba talaga sinasabi kay Sarada kung bakit wala ka sa village?" Ipinakita naman ang nakaraan noong paalis si Sasuke sa Konoha. Nagtanong si Naruto, "Totoo ba, aalis ka ng village?" Sagot ni Sasuke, "Oo. Kapag may nahanap akong ebidensya, ipapadala ko agad sa'yo." Pilit siyang pinapapigil ni Naruto, pero tumanggi si Sasuke. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang hanapin ang mga bakas ni Kaguya sa labas ng village. Dahil si Kaguya halos winasak ang buong mundo, hindi nila pwedeng balewalain ang banta. Maraming shinobi ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. At para kay Sasuke, ito rin ang paraan niya para pagsisihan ang mga kasalanan niya noon. Ngunit sagot ni Naruto, "Hindi mo na kailangang magsisi. Wala nang galit sa iyo ang mga tao ngayon. Mas mabuting sama-sama nating protektahan ang village." Pero pinanindigan ni Sasuke, siya lang ang kayang maghanap kay Kaguya. Kaya si Naruto bilang Hokage ang mananatili sa Konoha, at siya naman ang magbabantay mula sa labas. Habang umaalis na si Sasuke, sinabi ni Naruto, "Dapat kahit si Sarada, ipaliwanag mo kung bakit ka aalis." Pero tinanggihan ni Sasuke, dahil mas marami ang makakaalam ng misyon niya, mas delikado ito para sa lahat. Balik sa kasalukuyan, makikita si Sarada na nakaupo sa gubat, malungkot. Dumating si Chocho habang kumakain ng chips. Naisip niya, kapag naubos na niya ang chips, saka na lang niya kukumbinsihin si Sarada. Lumapit si Naruto at pilit na kinakausap si Sarada, pero hindi pa rin ito nagpapasuyo. Samantala, sa ospital, dumating si Shizune para dalhin ang test results ni Sakura, pero laking gulat niya nang wala na ito sa kwarto. Makikita naman ang isang grupo ng mga nilalang na nakaluhod sa harap ng kanilang pinuno. Sinabi ng boss nila, "Dumating na ang oras para makamit ang ating layunin." Ibinaba nito ang kanyang balabal at idineklara, "Bubuhayin nating muli ang Akatsuki." Samantala, nakatitig si Sasuke sa lugar kung saan muntik na niyang masugatan si Sarada.
Dumating si Chocho at inalok siyang kumain ng chips dahil mukha itong malungkot. Biglang naramdaman ni Sasuke na may presensya sa taas. Sa kabilang banda, si Naruto ay halos sumuko na sa kakapilit kay Sarada, pero hindi pa rin siya nagbabago ng isip. At sa isang mataas na tore, isang nilalang ang ginamit ang Sharingan para i-summon ang kanyang boss at si Shin. Pagdating nila, agad silang umatake kina Naruto at Sarada. Pero handa si Naruto, ginamit niya ang Nine Tails Chakra at napigilan ang kanilang atake. Ngunit kontrolado ng kanilang leader ang mga espada gamit ang Mangekyo Sharingan at muli silang umatake. Muli itong sinalag ni Naruto gamit ang kanyang chakra, pero natakot si Sarada. Sa mismong sandaling yon, dumating si Sasuke. Inatake siya ng leader gamit ang espada, pero nasalag niya ito gamit ang Sharingan. Lumapit siya at umatake ng espada, pero nasalo ito ng leader gamit ang kamay. Papunta na sana si Shin para umatake kay Sasuke, pero ginamit nito ang Rinnegan at sabay silang na-teleport sa ibang lugar. Pagkatapos nilang ma-teleport, agad na umatake si Sasuke gamit ang Fireball Jutsu. Tumalikod ang leader ni Shin at inutusan siyang sumunod para gamitin siya bilang panangga. Sa gitna ng labanan, pumasok si Sasuke sa loob ng Chakra Cloak ni Naruto. Nagulat si Sarada nang makita ang kapangyarihan nito. Biglang nagsalita ang kanilang leader, "Bubuhayin ko ang Akatsuki." Nabigla si Naruto at sumigaw, "Akatsuki? Sino ka ba talaga?" Sumagot ang lalaki, "Ako si Shin Uchiha." Laking gulat ni Sarada, naalala niya na ang batang nakilala niya noon ay nagpakilala rin bilang Shin Uchiha. Sabi ni Sasuke, "Kapag nahuli kita, ikaw mismo ang magbibigay ng mga sagot." Tinawag ng leader si Shin at pinilit itong bumangon. Nang tumayo ito, tinawag pa niya ang leader na Papa. Nagulat si Naruto, mag-ama pala sila. Pero ginagamit lang ng ama ang anak bilang kalasag. Muling umatake si Sasuke gamit ang espada, pero nakontrol ito ng leader gamit ang Mangekyo Sharingan at ipinalasok sa tiyan ni Naruto. Nagulat sina Sasuke at Sarada, pero mabilis na napagtanto ni Naruto, kaya pala, kaya niyang kontrolin kahit ang mga armas ng iba. Naalala rin ni Sasuke na nung umatake siya kanina, nakontrol din ng leader ang espada niya gamit ang simbolo sa kamay nito. Unti-unting nanghihina ang chakra ni Naruto. Sinamantala ito ng leader at inactivate ang kanyang mga blades, sabay umatake. Halos tamaan si Sarada, pero dumating si Sasuke at nasalag ito. Subalit, naipit siya at hindi makagalaw dahil sa mga blades. Sinabi pa ng leader, "Kukunin ko ang Sharingan mo, Sasuke." Ngunit bigla siyang nasapak ng malakas. Walang iba kundi si Sakura ang dumating, at sa lakas ng suntok niya ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Lumapit si Sakura kay Naruto at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Sumagot si Naruto, "Oo," sabay hinugot ang espada sa tiyan niya. Nabigla si Sarada nang makita na ilang segundo lang, gumaling agad ang sugat ni Naruto. Sa loob ng kanyang isipan, nagsalita si Kurama, "Humihina na ang fighting style mo." Pagkatapos, ginamit ni Naruto ang Nine Tails Chakra para atali sina Shin at ang kanyang leader. Samantala, pinagmamasdan ni Sarada sina Sasuke at Sakura mula sa malayo. Tumakbo si Sakura papunta sa kanya at niyakap siya, "Buti na lang at ligtas ka." Pagkatapos, lumapit siya kay Sasuke at humingi ng tawad, "Sinubukan kong ipaliwanag kay Sarada, pero hindi ko nagawa." Sagot ni Sasuke, "Hindi mo kasalanan yon." Sa puntong yun, sinubukan ni Naruto hilahin sina Shin at ang leader gamit ang kanyang chakra. Pero biglang lumitaw ang isang nilalang malapit kay Sarada at ginamit ang Sharingan para i-teleport sina Shin, ang leader, at si Sarada. Mabilis na tumakbo si Sakura at itinulak palayo ang anak, dahilan para siya ang madala sa halip. Sa sumunod na eksena, makikita si Sakura na napaligiran ng maraming batang kamukha ni Shin. Naroon din ang leader. Sa kabilang banda, ginamit ni Naruto ang Sage Mode para mahanap ang chakra ni Sakura, pero wala siyang maramdaman. Malungkot na malungkot si Sarada. Sa hideout, makikita ang leader kasama si Sakura na bilanggo. Inutusan niya ang mga clone ni Shin na bantayan si Sakura habang nagpapahinga siya dahil sa mga sugat na tinamo sa laban. Hindi naman siya galing sa Uchiha clan, pero pwede natin siyang gamiting pain para kay Sasuke. Napansin ni Sakura na hirap si Shin at sinubukan niya itong gamutin. Sabi niya, "Hindi mo ba kayang panoorin na mamamatay ang anak mo?" Pero sumagot ang leader, "Anak,
Hindi sila mga anak, mga clone sila. Ginawa ko sila mula sa sarili kong ngipin at ugat. Nagulat si Sakura, kaya pala magkahawig kayong lahat. Pagkatapos, nagsimula siyang magkwento, ang tunay kong master ay si Orochimaru. Napatigil si Sakura at kinabahan. Bigla niyang tinaas ang espada kay Shin at sinaksak ito. Sumigaw si Sakura, ano bang ginagawa mo? Sinubukan niyang pigilan, pero pinilit niyang hiwain ang tiyan ni Shin. Nakita natin na kahit sugatan, buhay pa si Shin. Pinilit siyang tulungan ni Sakura. Ngunit makikita rin sa isang device na unti-unti nang nawawala ang buhay ni Shin. Lumipas ang oras at ipinakita ang gabi. Sa loob ng isang tore, nag-uusap sina Naruto at ang iba. Sinabi ni Naruto, nang sabihin ko ito kay Kakashi, hinala niya, si Orochimaru ang nasa likod nito. Tinanong ni Chocho, sino ba si Orochimaru? Sumagot si Sarada, narinig ko, isa siyang kriminal na muntik ng wasaki ng buong village. Sabi naman ni Sasuke, napansin ko, may iba't ibang Sharingan siyang nakalagay sa katawan. Isang tao lang ang may kakayahang gumawa niyan, si Orochimaru. Nagulat si Chocho, ibig sabihin, may koneksyon sina Mama at si Orochimaru. To na imposible ang nangyayari dahil naglagay siya ng napakalakas at mapanganib na shinobi para bantayan si Shin Uchiha. Pero sagot naman ni Sasuke, kahit ano paman, kung pupunta tayo kay Shin, doon lang natin malalaman ang tunay niyang lokasyon. Biglang nagalit si Sarada at sumigaw kay Sasuke, bakit ka napakakalma? Wala ka bang pakialam sa nanay ko? Sinubukan siyang pakalmeyin ni Naruto, pero mahigpit ang sagot ni Sasuke. Kung gusto mong maging shinobi, hindi ka pwedeng palaging magpapatali sa personal na emosyon mo. Iyan ang magiging kahinaan mo. Dahil dito, lalong uminit ang ulo ni Sarada at muntikan na silang mag-away. Buti na lang, dumating si Chocho at binigyan sila ng chips para mabawasan ang tensyon. Nang makita ito ni Sarada, unti-unti siyang kumalma. Pagkatapos, niyaya ni Boruto sina Sarada at Chocho na sumama, pero tumanggi si Sasuke. Kaya ipinaliwanag ni Boruto, si Shin ang target ni Sarada. Kung sasama siya sa atin, mas ligtas siya. Sa huli, pumayag na rin si Sasuke at nagsimula silang magtungo kay Orochimaru. Samantala, ipinakita ang leader ng mga Shin, na kumukuha ng organs mula sa kanyang mga clone para ilipat sa sariling katawan. Tinanong siya ni Sarada, hindi mo ba sila tinuturing na mga anak mo? Pero malamig ang sagot niya, mga clone lang sila, nandito para mag-donate ng organs. Makikita ring natapos na ang kanyang transplant at nakabenda na ang katawan niya. Sa kabilang banda, dumating na sina Boruto at ang iba pa sa lugar ni Orochimaru. Doon, sinalubong sila ni Captain Yamato. Ipinaliwanag ni Boruto na dati siyang naging captain ng kanilang team, noong wala pa si Kakashi. Pero sabi ni Yamato, ayokong tawagin mo pa akong captain. Tumugon naman si Boruto, para sa akin, captain ka pa rin habang buhay. Habang nasa tabi, napansin ni Sarada ang larawan ni Sasuke kasama ang mga tauhan ni Orochimaru. Doon niya napagtanto na halos wala talaga siyang alam tungkol sa sariling ama. Sinabi naman ni Yamato na noong Hokage pa si Kakashi, binigyan siya ng misyon kaya hindi siya makakasama. Maya-maya, nakarating na sila sa mismong lugar ni Orochimaru. Dumating ang dalawang tauhan ni Orochimaru at agad na kinausap si Sasuke. Oy, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Nalito si Sarada at hindi niya alam kung ano ang relasyon ng mga taong ito kay Sasuke. Pero kalmado lang ang sagot ni Sasuke, sakto ang dating niyo. Dalhin niyo ako kay Orochimaru. At doon na mismo lumabas si Orochimaru. Sinabi niya, hindi ko inakalang mismong si Lord Hokage at si Sasuke ang pupunta rito. Kita na galit si Sasuke, habang biro naman ni Naruto, mas mukha ka pang mas bata kaysa dati. Ngunit sumagot si Orochimaru, alam mo na ang lahat tungkol sa akin. Bakit ka pa nagtatanong? Doon, bumulong si Chocho kay Sarada, huwag mong sabihin si Orochimaru ang tatay ko. Lalong nagalit si Sasuke at mariing sinabi, kung may kinalaman ka sa lahat ng ito, mas mabuting umamin ka na ngayon. Dahil kung hindi, wala nang mas lalala pa sa magiging kalaban mo. Ngunit kalmado ang sagot ni Orochimaru, kung ako ang may gawa, dapat alam na agad ng mga bantay na inilagay mo sa labas. Kaya tinanong siya ni Sasuke, kung ganun, sino si Shin Uchiha? Ngumiti lang si Orochimaru at sinabing, sumama kayo sa akin at ipapakita ko sa inyo. Dinala ni Orochimaru ang lahat sa kanyang experiment room at ipinaliwanag niya,
si Shin Uchiha ay isa sa mga luma kong eksperimento. Isang araw, kusang napunta sa akin ang kanang kamay ng isang dating tauhan ko. Ang katawan ni Shin ay hindi nagre-reject ng kahit anong organ transplant. Isa siyang produkto ng aking cloning project, isang clone na hindi kailanman nawawala. Nagulat si Naruto, kung ganun, kung hindi siya nawawala, paano natin siya mapapabagsak? Sagot ni Orochimaru, simple lang. Kung gusto niyong mawala siya, kailangan niyo siyang patayin. Pero may bata siyang kasama. Paano natin siya papatayin? Kaya tinanong ni Sasuke, bakit tinatawag niya ang sarili niyang Uchiha? Sabi ni Orochimaru, dahil meron siyang Sharingan. At sa totoo lang, hinahangaan niya ang kapatid mo na si Itachi Uchiha. Siguro kaya ganun siya ka-obsessed sa pangalang yun. Dito, unti-unti nang naiintindihan ni Sasuke ang pinagmulan ni Shin Uchiha. Tinanong niya si Orochimaru kung saan matatagpuan si Shin. Pero bago siya sumagot, nilapitan muna ni Orochimaru si Naruto at nagtanong, kumusta ang mga anak mo? Sana ay mabuti ang kalagayan nila. Medyo nailang si Naruto pero ngumiti. Oo, maayos sila. Ngumiti si Orochimaru, mabuti kung ganun. Halika, may ipapakita ko sa inyo tungkol kay Shin. Habang naglalakad sila, biglang nagtanong si Sarada kay Suigetsu, ikaw ba ang dating partner ng tatay ko? Sagot niya, siguro, oo. Agad hinawakan ni Sarada ang kamay ni Suigetsu at ipinakita ang isang lumang litrato ni Sasuke. Sino ang babae na ito? Sabi ni Suigetsu, si Karen yan. Pero wala siya rito ngayon. Nasa ibang lugar siya. Nagulat si Sarada, at kasabay nito, napansin ni Boruto na nawala sina Sarada at Suigetsu sa likuran. Samantala, hindi makapaniwala si Suigetsu sa narinig. Hindi ko akalain na ganito kababa si Sasuke. Naalala niya ang araw na nagkasama sina Sasuke at Karen sa isang silid. Kaya nang hilingin ni Sarada na magpa-genetic test siya para malaman kung sino ang tunay niyang ina, pumayag ito. Kumuha si Suigetsu ng sample mula kay Sarada at ikinumpara sa DNA ni Karen. Nagsimula ang proseso, at makalipas ang ilang sandali. Nagliwanag ang makina ng berde, ibig sabihin, nagmatch ang kanilang genes. Tuluyang nagulat si Sarada. Ayon kay Suigetsu, ibig sabihin, si Karen ang tunay mong ina. Napaluha si Sarada, hindi makapaniwala sa nadiskubre. Umalis si Suigetsu matapos magsabi ng ilang salita. Dumating si Naruto at nakita si Sarada na nag-iisa. Anong ginagawa mo rito? Halika, hahanapin natin ang nanay mo. Pero umiiyak na sagot ni Sarada, bakit ko pa siya hahanapin? Hindi naman pala siya ang totoong nanay ko. Galit ako sa mga taong palaging nagsisinungaling sa akin. Dahil sa labis na emosyon, biglang nag-activate ang Sharingan ni Sarada. Nagulat si Naruto at dali-dali siyang nilapitan. Ipinakita niya ang salamin para makita ni Sarada ang kanyang Sharingan sa unang pagkakataon. Pero sa halip na matuwa, mas lalo lang siyang nalungkot. Sabi niya, ayoko maging katulad ni Papa, isang tao na hindi man lang naaalala ang mukha ng sariling anak. At si Mama, siya na palaging nagsisinungaling sa akin. Wala akong totoong pamilya, mag-isa lang ako. Dinugtungan pa niya, kung ikaw ang nasa posisyon ko, saka mo lang maiintindihan ang sakit ko. Dito, ipinakita ang nakaraan ni Naruto. Noong bata pa siya, lumaki siyang mag-isa, walang pamilya, at tinatakwil ng lahat dahil sa Nine Tails sa loob niya. Pero nakilala niya si Iruka Sensei, na naging parang tatay para sa kanya. Kalaunan ay naging kaibigan at parang kapatid niya si Sasuke. Hanggang sa buong village na ang naging pamilya niya. Kaya ipinaliwanag ni Naruto kay Sarada, ang ugnayan ng magulang at anak, hindi lang sa dugo nakabatay. Mas matibay pa ang isang bagay kaysa dyan. Tinanong ni Sarada, ano yun? Sagot ni Naruto, love at care. Iyan ang tunay na kailangan ng isang bata. Pinapaisip niya si Sarada, naging kulang ba si Sakura sa pagmamahal at pag-aalaga sa iyo? Naalala ni Sarada noong bata pa siya, nagkasakit siya ng matindi at inalagaan siya ni Sakura buong gabi. Naalala rin niya ang yakap at mga salitang binitiwan ni Sakura noon, ikaw ang pinakamahalagang hiyas ko. Kaya kahit duda pa siya, naramdaman ni Sarada ang pagmamahal ng ina. Sa kasalukuyan, sinabi niya, pupunta ako para iligtas ang mama ko. Pero hindi ibig sabihin nito na agad ko siyang tatanggapin bilang nanay ko. Sagot ni Naruto, hindi mahalaga kung tunay man o hindi ang nanay mo. Ang mahalaga, kung sinasabi ng puso mo na iligtas siya, iyon ang totoo.
Kumalma si Sarada at bumalik sa dati ang kanyang mga mata. Paglabas nila, nagtanong si Sasuke, nasaan kayo kanina pa? Umiwas ng tingin si Sarada, habang si Boruto naman ang sumagot, mamaya ka na, tanga. Ang importante, mailigtas muna natin si Sakura. Dumating si Orochimaru at sinabi, baka patay na si Sakura sa mga oras na ito. Pero mariing sagot ni Sasuke, hindi ganun kaina ang asawa ko. Buhay pa siya. Bago sila umalis, dito, muling pinaganya ni Sasuke ang kanyang Susanoo, na ikinagulat ni Sarada at Chocho dahil iyon ang unang beses na nakita nila ito. Inanyayahan silang lahat ni Sasuke na pumasok sa loob, at lumipad sila papunta sa kinaroroonan ni Shin. Habang lumalapit sila, inutusan ni Sasuke si Naruto na gamitin ang kanyang senseng. At dito, ipinakita si Sakura, nakapalibot sa kanya ang mga clone ni Shin. Sabi ng leader, ikaw lang ang makakatupad sa hangarin ni Itachi Uchiha. Uchiha clan ang balak niyang ituloy hanggang sa hinaharap, at isa pa sa mga layunin niya ay buhayin muli si Akatsuki. Doon niya ginamit ang Mangekyou Sharingan, at mula sa putol niyang braso ay ginawa niyang parang talam ng espada ang kamay niya. Si Sakura naman, nakangiti habang sinasabi, ngayon, wala ka ng kaibigan na pupunta rito para iligtas ka. Kung papatayin kita dito, dito na rin matatapos ang lahat. Pagkasabi niya nito, bigla siyang sumugod at nagpakawala ng isang malakas na suntok na halos gumuho ang buong paligid. Kasabay nito, nakita natin sina Boruto at ang mga kasama niyang nakarating na sa teritoryo ni Shin. Doon din agad lumabas ang napakaraming clones ni Shin at sinimulan silang atakihin. Si Boruto naman, agad gumawa ng sarili niyang shadow clones at nakipaglaban sa kanila. Sa gitna ng gulo, nagkaroon ng pagkakataon si Sarada para makatakas. Habang umaalis siya, humingi siya ng paumanhin kay Boruto at sinabing kailangan niyang puntahan ang kanyang ina para iligtas ito. Kaya sinabi ni Boruto kay Sasuke na samahan si Sarada. Habang siya naman ay mananatili kasama si Chucho para harapin ang laban. Habang nagpapatuloy ang laban, mas dami-dami pa ang clones ni Shin. Sabi nila, iniutos daw ng kanilang ama, si Shin Uchiha, na atakihin si Naruto at ang mga kasama nito. Pero tumanggi si Naruto na patayin sila, dahil alam niyang mga bata pa ang mga ito. Sinabi pa niya na walang magulang na gagawin yun laban sa sarili nilang mga anak. Samantala, nakikipaglaban si Sakura sa leader ni Shin. Mabilis at delikado ang labanan nila. Sinubukan ni Sakura na umatake gamit ang kunai, pero madali lang itong na-block ng kalaban. Gumanti ang leader gamit ang taijutsu, pero nakaya naman ni Sakura na harangin yun, kahit hindi niya ito kayang tiisin ng matagal. Isang malakas na atake ang tumama sa kanya, at muntik na siyang mapatay. Pero kahit sugatan, nagawa pa rin niyang umiwas. Pero biglang nagforma ang kalaban ng isang Demon Shuriken mula sa talam sa kamay niya at inihagis ito kay Sakura. Tumakbo si Sakura sa likod ng isang haligi para magtago, pero naputol pa rin yun ng Demon Shuriken. Halos mahulog na siya, pero mabilis niyang ginamit ang haligi para ihagis yun pabalik sa leader. Nabasag man ang haligi, hindi pa rin siya natigil at tuloy-tuloy na lumapit kay Sakura. Pero hindi alam ng leader na nilagyan na ni Sakura ng paper bomb ang haligi, at pag-apak niya rito, sumabog yun. Akala ni Sakura, tapos na ang laban. Pero muli siyang sinugod ng leader gamit ang talam niya, at natulak si Sakura sa tubig. Sa kabilang banda, patungo na si Sarada para iligtas ang kanyang ina nang bigla siyang mapunta sa isang trap. Muntik na siyang tamaan ng lumabas na armas, pero biglang dumating si Sasuke. Ginamit niya ang Amaterasu para gawin itong abo, at sinabi kay Sarada na bilisan ang pagpunta sa ina niya. Balik kay Sakura, hinahabol siya ng dalawang armas na kontrolado ng leader. Gumamit pa ito ng Mangekyou Sharingan na nagdulot ng matinding sakit kay Sakura hanggang sa bumagsak siya. Doon, binago ng kalaban ang mga armas niya at muling inatake. Pero dumating si Sasuke at ginamit ang kanyang Susanoo para harangin ang Demon Shuriken. Mabilis siyang sumugod at pinutol ang isang paa ng kalaban. Tinanggal din ni Sasuke ang mga armas na nakatusok kay Sakura at sinunog ang mga ito. Pagkatapos, hinarap niya mismo ang leader. Akmang tatapusin na niya ito, pero biglang sumulpot ang isa pang Shin na nagsabing poprotektahan niya ang kanyang ama. Dito sinabi ni Sasuke, hindi ako tulad ni Naruto na may awa. Tatapusin ko kayong dalawa, pero hindi ito kayang panuorin ni Sarada. Sumigaw siya at pinigilan ang kanyang ama.
Ginamit ito ng leader para biglang umatake kay Sasuke at sugatan siya. Mabilis na lumapit si Sakura para tulungan siya, pero hinaranggan siya ng armas ng kalaban. Doon, nagbigay ng senadorya si Sasuke kay Sakura. Tumakbo siya palayo, habang inaatake naman siya ng leader. Pero ginamit ni Sasuke ang Rinnegan para i-swap ang posisyon nila ni Sakura, at doon nakapagpakawala si Sakura ng isang napakalakas na suntok na tumama sa leader at malubha itong nasugatan. Samantala, si Naruto ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa napakaraming clones ni Shin. Pero biglang tinawag pabalik ng leader ang lahat ng clones. Doon akala ni Naruto, tapos na ang misyon ni Sasuke, kaya umalis na rin siya. Sa puntong yun, ipinakita ang lahat ng clones na nagtipon sa harap ng kanilang leader. Pero sa halip na tumulong, bigla nilang pinatay ang mismong leader nila. Nagulat si Naruto at ang iba pa, pati na rin ang mismong leader na hindi makapaniwala sa nangyari. At nalaman natin na dahil sa matinding pinsala ng leader, humina ang kanyang visual powers at hindi na niya kayang kontrolin ng maayos ang mga clones. Kaya nagsarili na ang mga ito at gumawa pa ng mas marami pang clones, isang bagay na ikinagulat ni Naruto at Sasuke. Kahit mismo ang leader ni Shin, hindi maintindihan kung paano biglang dumami ng sobra ang kanyang mga nilikha. Habang sinusugod ng mga clones ang grupo, agad gumamit si Boruto ng shadow clones para gumawa ng maraming kopya at makipaglaban sa kanila. Biglang lumabas ang isang napakalaking clone ni Shin at umatake. Pero ginamit ni Sasuke ang kanyang Susanoo para pabagsakin ito. Sa gitna ng laban, nakita natin ang isang kakaibang nilalang na kinaroroonan pa rin ng leader ni Shin, buhay pa. Gagamitin sana nito ang teleportation jutsu para kunin si Sakura at magpagaling gamit ang katawan niya. Pero alam na ni Sasuke ang plano, kaya sinabi niya kay Sarada na siya na ang kumilos. Doon, pinakawalan ni Sarada ang kanyang Sharingan at hinarap ang nilalang. Natakot ito at umatras, pero mabilis siyang sinundan ni Sarada. Sinubukan itong atakihin siya gamit ang mga armas na kontrolado ng talam, pero madali lang nakaiwas si Sarada gamit ang Sharingan. At sa huli, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya, na tuluyang tumapos sa nilalang. Samantala, isang clone ni Shin ang umatake kay Boruto. Ginamit ni Boruto ang Nine Tails Chakra para wasakin ang sandata ng kalaban at ipinakita nito ang presensya ng Kyuubi sa loob niya. Sa sobrang takot, nanginginig ang mga tuhod ng clone. Sabi ni Sasuke kay Naruto, "Masyado kang mabait sa kanila. Hindi sila matututo sa ganyan." Pero sagot ni Naruto, "Mga bata pa sila. Kailangan nating ipakita sa kanila kung ano ang tama at mali." Kasunod nito, niyakap ni Sakura si Sarada, at sabay-sabay silang umuwi. Sa susunod na eksena, ipinakita ang isang malaking pasilidad kung saan titira mula ngayon ang lahat ng clones ni Shin. Dito sila aalagaan, at sina Kabuto at ang kanyang mga kasamahan ang naatasan para magbantay. Pagbalik sa Leaf Village, nakita natin si Chucho na nagsabi. Pumunta raw siya para hanapin ang kanyang tatay, pero si Sarada naman ay nahanap na ang kanya. Biglang nakita ni Chucho ang tatay niyang si Choji, pero payat na siya dahil sa jutsu, kaya hindi niya agad nakilala. Tinitigan niya ito ng mabuti, at inisip ni Choji na kinuha siya roon ng kanyang anak. Kaya inilagay niya ang kamay niya sa ulo ni Chocho. Doon napagtanto ni Chocho, siya nga ang tunay niyang ama. Sa ibang banda, nakita natin si Karen na galit na nagsabi kay Suigetsu, si Sarada ay tunay na anak ni Sasuke at Sakura. Ako mismo ang nag-deliver sa kanya noong ipinanganak siya. At ang suot niyang salamin, ako ang nagbigay niyan. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Suigetsu na humingi ng tawad kay Sarada. Kinabukasan, bago umalis si Sasuke, tinanong siya ni Sarada, "Kailan ka babalik?" Hindi siya sumagot, kaya nalungkot si Sarada. Bigla siyang niyakap ni Sasuke at sinabi, "Huwag kang magpakita ng ganyang mukha, hindi ko gusto yan." Pagkatapos, tinapak niya ang noo ng anak gamit ang dalawang daliri, tulad ng ginagawa noon ni Itachi. Umalis na sana siya, pero dumating si Sakura dala ang baon niya. At tila gusto rin niyang may sabihin kay Sasuke. Kasunod nito, nakita natin si Naruto sa harap ng isang lumang puno. Dumating si Shikamaru at sinabing, "Nandito ka na naman sa harap ng punong yan." Sabi ni Naruto, "Sinubukan kong buhayin ito, pero hindi ko nagawa." Sagot ni Shikamaru, "Marami ng hardinero ang sumubok. Pero lahat sila nabigo." Pinaliwanag ni Naruto na noong Great Ninja War, gumuho ang buong Konoha maliban sa punong yon,
kaya gusto niyang buhayin ito. Pero pinapanto na siya ni Shikamaru dahil magsisimula na ang 5 Cage Summit. Sunod na ipinakita ang training hall, kung saan naglalaban sina Iwabe at Metal Lee. Pinigilan sila ni Shino Sensei, pero aksidenteng nasipa siya ni Metal kaya bumagsak siya agad. Samantala, nag-uusap sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan. Doon, ginamit ni Sarada ang kanyang Sharingan para tamaan lahat ng shuriken sa gitna ng board. Nagulat ang lahat, at sinabi niya, napagpasyahan ko na, gusto kong maging Hokage. Narinig ito ni Boruto at sinabi, gusto mong maging Hokage. Maganda yan, pero sa halip na mag-focus lang sa Sharingan, dapat may special jutsu ka ring Eye Master. Kasi kahit ako, kaya kong gumamit ng shuriken. Pagkatapos, gumawa siya ng shadow clones at naghagis ng shuriken. Isa roon, tumama mismo sa gitna. Sabi ni Sarada, swerte ka lang kaya tumama sa gitna. Pero sagot ni Boruto, hindi yan swerte. Sinadya ko yan. Biglang dumating si Mitsuki at sinabing, sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Namula si Boruto at Sarada nang marinig yun. Dumating din si Chocho at nagsimulang magsalita tungkol sa Sharingan ni Sarada. Pero agad siyang tinakpan ni Sarada at nilihis gamit ang palusot na iinom sila ng tubig. Sa kabilang eksena, nakasama ni Boruto sina Shikide at Inojin. Plano niyang pinturahan ang mukha ng Hokage Monument. Sabi ni Shikide, ginawa mo na yan dati. At hindi rin maganda ang drawing mo. Pero sagot ni Boruto, huwag kang mag-alala, kaya ko kayo dinala. Si Inojin ang magpipinta dahil ang galing niya sa drawing. Tumanggi si Inojin, at sabi pa ni Shikide, ngayong may 5 Cage Summit, mas higpit ang seguridad. Mahirap gawin yan, pero sagot ni Boruto, mga ninja tayo. Kailangan natin sanayin ang sarili natin para sa mas mahirap pang misyon. Isipin niyo na lang na ito ay isang mission. Sa huli, parehong tumanggi sina Shikide at Inojin, kaya naiwan si Boruto. Pagkatapos, kinausap ni Chocho si Sarada kung bakit niya gustong itago ang Sharingan niya. Sabi ni Sarada, sabi ng mama ko, dapat secret ito. Kapag nalaman ng marami, baka may kalaban na humabol sa akin. Pero kahit ano pa, plano kong Eye Master ito bago ko ipaalam sa iba. Inaya pa niya si Chocho na mag-training kasama siya, pero tumanggi ito dahil may sariling training siya kasama ang kanyang tatay. Pagkatapos nito, sinabi ni Sarada na imposibleng mangyari yun dahil kakalipat lang nila ng bahay at sobrang busy ng kanyang ina. Samantala, nagsimula na ang 5 Cage Summit. Sa isang restaurant, nanunood sina Denki, Iwabe, at Metal. Biglang kumidlat at dumating ang 5th Raikage mula sa Hidden Cloud Village. Sumunod na pumasok ang 6th Mizukage mula sa Hidden Mist Village, at sa huli ay ang 5th Cage, si Lord Gaara mula sa Hidden Sand Village. Nalungkot sina Denki at Metal habang umiiyak dahil si Gaara ay tiyuhin ni Shikide. Sunod na eksena, ipinakita si Naruto na nagbibigay ng talumpati. Sabi niya, bilang mga Cage, mananatili tayong nagkakaisa. Ipaglalaban at poprotektahan natin ang kapayapaang ating nakamit. Ngunit biglang natawa si Boruto matapos marinig yun. Pagkatapos, makikita sina Sarada at Chocho na nag-eensayo. Gumamit si Chocho ng expansion jutsu para umatake, pero dahil sa Sharingan, nakikita ni Sarada ang bawat galaw niya at madali itong naiwasan. Nang bumalik si Chocho para sa counter-attack, tinamaan niya si Sarada, pero shadow clone lang pala yun. Maya-maya, nahilo si Sarada at muntik ng matamba. Mabuti na lang at dumating si Konohamaru at nasalo siya bago bumagsak. Sabi ni Konohamaru, narinig kong may nag-tech train dito sa gubat kaya pinuntahan ko. Sumagot si Sarada, kung may alam ka tungkol sa Sharingan, maaari mo ba akong turuan? Ipinaliwanag ni Konohamaru, ang unang kakayahan ay Super Keen Vision, na kayang makita ang bawat galaw ng kalaban. Pangalawa, kaya nitong aralin at kopyahin ng eksakto ang anumang jutsu. Pangatlo, ang Genjutsu, na kayang ipakita ang ilusyon na nais niya sa kalaban. Dagdag pa niya, totoo na kahit anong shinobi ay kayang gumamit ng Genjutsu, pero napakalakas kumain ng chakra ang Sharingan. Doon naintindihan ni Sarada kung bakit siya muntik mawala ng malay kanina. Lumapit si Chocho at sinabi, isang hakbang ka na lang palapit sa pagiging Cage. Tanong naman ni Konohamaru, gusto mo ba talagang maging Cage? Ako rin ay nangangarap niyan. Bata pa lang ako, sinusundan ko na si Naruto.
Sagot ni Sarada, hindi ako susuko, kahit kanino. Ngumiti si Konohamaru, hindi rin magiging madali para sa akin, lalo na't may mga karibal ako tulad ni Sarada at Boruto. Sa Hokage's office naman, pan ng mga reporter ang paligid. Pagpasok ni Sai at Shikamaru, agad nilang isinara ang pinto. Doon nakaupo ang lahat ng cage. Nagtanong si Gaara, nasaan si Sasuke? Hindi ko pa siya nakikita. Sumagot ang Raikage at tinanong si Naruto. Tinawag mo kami, pero saan si Sasuke? Ipinaliwanag ni Naruto na umalis si Sasuke at may seryosong dahilan kaya niya ipinatawag ang lahat, nasa panganib na naman ang mundo ng ninja. Sabi niya, bago mamatay si Shin Uchiha, iniwan niya ang kanyang mga eksperimento laban sa atin. Nakakuha tayo ng mga materyales na may kinalaman sa parallel dimensions. Natuklasan din natin na sa likod ni Kaguya, na nasil namin ni Sasuke, ay may nakatagong napakalakas na hukbo. Nagulat ang lahat. Tanong ni Chojuro, ang ibig mong sabihin, katulad ng White Zetsu Army na ginawa ni Madara. Tumango si Naruto, oo. At kung napakalakas na ni Kaguya, isipin niyo na lang kung may hukbo pa siya sa likod niya. Nagkomento si Daru, pero kung magsasama-sama tayo, kakayanin natin silang labanan. Ngunit sabi ni Shikamaru, hindi ganun ka-simple. Napag-alaman natin na bago pa man ipanganak ang mga shinobi, na-develop na ang White Zetsu Army. Ibig sabihin, mas matagal at mas malalim ang plano nila. Nagulat si Choza, imposible yun. Pero para saan ang hukbong yun? Sabi ni Naruto, hindi pa natin alam ang tunay na layunin, pero ang sigurado, ang susunod na kalaban ay mas malakas pa kaysa kay Kaguya. Nag-usisa si Daru, gaano pa katagal bago sila dumating? Sagot ni Sai, maaaring ilang buwan, ilang taon, o baka mas matagal pa. Pero walang kasiguraduhan. Maaari silang dumating kahit kailan. Kinabahan ang lahat. Sabi naman ni Kuretsuchi, wala na sa bagong henerasyon ng dating tapang at lakas para lumaban sa ganitong klase ng kaaway. Dagdag ni Choza, ayaw ko sanang aminin, pero tama si Shin Uchiha. Kailangang palakasin natin ang susunod na henerasyon. Samantala, makikita si Boruto na handang magpinta muli sa mukha ng Hokage Monument. Pero pinigilan siya ni Sarada sa pamamagitan ng pagpukpok ng bato sa ulo niya. Hindi ko hahayaan na gawin mo yan. Sigaw niya. Nag-away ang dalawa at gumamit si Sarada ng Shadow Clone Jutsu para lituhin si Boruto. Ngunit gumanti si Boruto, kunwari natalo, at inabot ang kamay para makipagkamay. Shadow Clone lang pala yun. Nakatali na pala si Boruto ng lubid sa bewang at mabilis na umakyat sa monumento para ipinta ito. Sinabi ng isa sa mga cage kay Gaara, bakit napakatahimik mo? Wala ka bang sasabihin? Sumagot si Gaara, noong kabataan namin, ang henerasyon namin ay laging tinitingnan bilang mahina. Pero hindi lang yun ngayon nagsimula, ilang henerasyon na ang nakaraan, ganyan na ang tingin. Kaya hindi natin dapat maliitin ang bagong henerasyon. Sumang-ayon si Naruto, tama ka. Biglang dumating si Mogi at nagsumbong, Naruto, may gulo na namang ginawa si Boruto. Agad na tumakbo si Naruto papunta sa bubong. Pagdating niya roon, nakita niyang pininturahan ni Boruto ang mukha ng Hokage Monument at sinulatan ito ng baliw at tanga. Napahiya si Naruto, at sabi pa ni Daru, ito ba talaga ang mga shinobi na balang araw ay hihigit pa sa atin? Samantala, galit na galit si Sarada kaya tatanggalin na sana niya ang lubid ni Boruto. Pero bago niya magawa yon, ginamit ni Boruto ang sexy jutsu, dahilan para mamula si Sarada at mahiya. Nag-argumento na naman silang dalawa, hanggang dumating si Mitsuki at nagsabi, sa totoo lang, bagay kayong dalawa bilang isang couple. Sa susunod na araw, umalis na ang klase at sumakay sa barko papunta sa Hidden Mist Village. Habang nasa biyahe, tinanong ni Sumire si Sarada, bakit si Boruto ang pinili mong leader para sa field trip? Bago pa man siya makasagot, biglang dumating si Boruto. Sinabi ni Boruto, Hoy, ano bang sinasabi mo tungkol sa akin? Sumagot si Sarada, tumigil ka na lang at umalis dyan, baka masira pa ang mood ko. Pero kumontra si Boruto, Oy Sarada Uchiha, pero gusto kong makita ang dagat ngayon. Sagot ni Sarada, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong maging Hokage. Tugon naman ni Boruto, dahil alam ko kung gaano ka-loser ang tatay ko. Narinig ito ni Sarada at agad siyang sumagot, pero ang alam ko, sobrang lakas ng tatay mo, si Sasuke Uchiha. Sinabi ni Sarada, hindi ko na gustong pag-usapan yan. Ang importante, gusto kong maging Hokage at maging shinobi tulad ni Naruto.
Ngumiti si Boruto at nagtanong, kung talagang gusto mong maging shinobi, bakit ako ang ginawa mong leader ng field trip na to? Sagot ni Sarada, ginawa kitang leader para hindi ka magulo at hindi ka makagawa ng problema. Maya-maya, nag-asara na sila at ginaya ni Boruto ang kilos ni Sarada para asarin siya. Pagkatapos, ipinakita ang eksena sa gabi. Biglang nagising si Boruto at lumabas ng barko. Doon, nadatnan niya si Mitsuki. Sabi ni Boruto, actually, lumabas lang ako kasi iihi sana ako. Ang laki ng barko, hindi ko mahanap ang CR. Tinanong niya si Mitsuki, ikaw? Anong ginagawa mo rito? Tahimik lang si Mitsuki at hindi sumagot. Naalala ni Boruto at sinabi, by the way, sinubukan kong gawin yung wind-style jutsu na ginawa mo, pero hindi ko kinaya. Sabi ni Mitsuki, hindi ko rin gusto na may gamaya ng jutsu ko ng ganun kadali. Habang nag-uusap sila, nakita nilang malapit na sila sa Hidden Mist Village. Kinabukasan, dumating na sila sa mismong village. Pinapila sila ni Shino Sensei. Biglang may lumapit para maging guide nila, si Kagura Karatachi. Binati sila ni Kagura at inanyayahan pumasok sa kanilang village. Sinabi ni Shino Sensei, si Kagura, halos kaedad niyo lang. Lumapit si Kagura kay Boruto at parang sobra siyang nirerespeto dahil anak siya ng Hokage. Pero agad na pinutol ni Boruto. Hindi mahalaga kung anak ako ng Hokage. Ang pangalan ko ay Boruto Uzumaki, at pwede mo lang akong tawaging Boruto. Nagkamayan sila at pumasok na sa village. Nagulat sila sa kanilang nakita. Akala nila simpleng nayon lang ang Hidden Mist, pero mas moderno pa ito kaysa sa Hidden Leaf Village. Habang abala si Shino Sensei sa pagkuha ng litrato ng mga estudyanteng babae, napansin naman ni Boruto ang isang shinobi card na hindi pa available sa kanilang village. Naisip niyang bilhin ito dahil sobrang rare. Lumapit si Kagura at sinabi, sa village namin, makakakita kayo ng maraming rare na gamit galing sa iba't ibang lugar. Napansin ni Boruto ang keychain ni Kagura, isang maliit na chain ng idol nilang si Kage Masa. Tinanong ni Boruto, fan ka rin ba ni Kage Masa? Sumagot si Kagura, oo, gusto ko siya. Biglang lumapit si Denki at nagsabi, wow, rare na rare yan. Ibebenta mo ba sa akin? Samantala, inis na inis ang mga babae dahil dikit ng dikit ang mga lalaki kay Kagura. Habang lahat ay masaya, napansin ni Sarada na biglang umalis mag-isa si Iwabi. Galit na sinabi ni Sarada kay Boruto, leader ka ng klase pero hinayaan mong mag-isa ang kaibigan mo. Sundan mo siya. Kaya sinundan ni na Boruto at Denki si Iwabi. Nadatnan nila ito at pinagsabihan, huwag kang gumala ng mag-isa. Pero sagot ni Iwabi, kahit saan ako pumunta, wala kayong pakialam. Choice ko yun. Sinabi ni Denki. Pero hindi ito village natin, delikado gumala mag-isa dito. Sumagot si Iwabi, sabi ko na sa inyo, mapanganib ang lugar na to. Tinatakpan lang nila ang kasalanan nila sa likod ng malalaking gusali na ito. Sagot naman ni Boruto, bahala na sila sa nakaraan nila. Nandito tayo para mag-field trip at mag-enjoy. Habang nagsasalita si Boruto, aksidenteng nabangga siya sa isang lalaki at natamba. Sinabi ng lalaki, sinadya mong gawin yun, di ba? Sumagot si Boruto, oo, at kahit sinadya ko pa, ano naman ang problema mo? At saka, wala namang karapatan ang mga patapon mula sa Leaf Village na gumala dito. Lumapit si Boruto at nagtanong, at paano mo nalaman na galing kami sa Leaf? Sagot ng lalaki, sa mga itsura niyo pa lang, halata ng mga taga-Hidden Leaf kayo. Pagkasabi nito, bigla niyang inatake si Boruto, pero ang tinamaan niya ay isang shadow clone lang. Lumabas ang totoong Boruto at umatake, pero madali lang yun napigilan ng lalaki. Biglang may isa pang tao ang lumitaw. Tinawag ng lalaki ang kasama niya na si Hachaya at pinigilan siya. Tama na, huwag ka nang lumaban. Tumigil agad si Hachaya, at ang lalaking iyon ay nagpakilala bilang Shizuma. Habang naglalakad palayo, bigla siyang nawala sa paningin at agad na sumulpot sa harap ni Boruto. Sabi niya, ikaw ang anak ng Hokage, hindi ba? May tapang ka, kaya tumayo ka sa harap ni Hachaya. Biglang sumingit si Iwabi at itinapat ang kanyang sandata kay Shizuma. Ngumiti lang si Shizuma at nagsabi, tama yan, kung gusto mong maging tunay na ninja, dapat may tapang ka. Pagkatapos ay dinala niya si Hachaya at bago tuluyang umalis ay nagsabi pa siya. Maligayang pagdating sa Blood Mist Village. Biglang bumalat ang makapal na hamog sa paligid.
Kinabukasan, habang naglalakad sina Boruto at ang buong klase, pinagsasabihan ni Boruto si Iwabi. Huwag ka nang maglalakad mag-isa. Buti na lang nandito kami ni Denki kagabi, kung hindi baka lumala pa yung laban. Humingi ng paumanhin si Kagura at nagsabi, pasensya na, may ilang tao rito na ayaw ng bisita mula sa ibang village. Ngunit ngumiti si Boruto at sagot niya, wala kang dapat ihingi ng sorry. Lahat ng village may mga pasaway at masamang tao. Nag-usisa naman si Chocho. So, saan ba talaga tayo pupunta? Ngumiti si Kagura at sagot niya, may ipapakilala ako sa inyo. Dinala niya ang grupo at doon nila nakita si Lady May Terumi, ang dating Mizukage na lumaban sa Great Ninja War. Ipinakilala sila ni Kagura, at pagkatapos ay nagtungo sila sa mismong opisina ng Mizukage. Namangha ang buong klase sa loob ng gusali, sobrang ganda at premium. Doon nila nakilala ang kasalukuyang Mizukage, si Chojuro. Magiliw silang sinalubong ni Chojuro at ipinaliwanag kung bakit mahalaga ang field trip na ito. Habang nagsasalita siya, inaantok na si Boruto at sinaway siya ni Sarada. Tumigil ka nga, leader ka ng klase pero ang tamad-tamad mo. Nagpatuloy si Chojuro at sinabi, noong mga nakaraang taon, kilala ang Hidden Mist bilang isang malupit at madugong nayon. Tinawag pa kaming Blood Mist Village dahil sa karahasan at digmaan. Pero nagsikap kami na baguhin ang aming nakaraan para magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Kaya't umaasa ako na susuportahan ninyo ang aming village. Paglabas nila, sinabi ni Boruto, grabe, sobrang seryoso niya. Nakaka-stress pakinggan. Sabi ni Sarada, leader ka pa naman, tapos ganyan ka. Habang naglalakad sila, kinausap ni Chojuro si Kagura. Kagura, handa ka na ba? Ang talagang dahilan ng speech ko kanina ay para sa'yo. Gusto kong ikaw ang maging susunod na Mizukage. Pero mariing tumanggi si Kagura. Hindi ako karapat-dapat maging leader ng village. Mas mabuti pang gabayan ko na lang ang mga estudyante. Umalis siya pagkatapos nito. Dinala niya ang klase sa isang malaking waiting room para makapagpahinga. Sabi ni Chocho, grabe, ang ganda ng future ni Kagura. Sobrang laki ng potensyal niya. Sabi ni Mitsuki, alam niyo ba? 2 taon pa lang ang nakalipas pero tuna na agad si Kagura. Siya rin ang napiling susunod na tagapagdala ng espada ni Mizukage Chojuro, ang Hiramikare. At hindi lang yun, siya rin ang itinuturing na magiging susunod na pinuno ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Nagulat ang lahat sa narinig. Tinanong ni Boruto, ano ba ang 7 Ninja Swordsmen? Sumagot si Shikide, sa Hidden Mist, may 7 alamat na espada. At ang sino mang kayang magdala ng isa sa mga yon, kikilalanin bilang bahagi ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Ang 7 Ninja Swordsmen of the Mist ay kilala sa buong Shinobi World. Kapag nagsama-sama sila, kaya nilang durugin ang buong village sa isang iglap. Pagkatapos, dumating si Kagura at dinala sila sa academy kung saan nagte-training ang mga batang ninja ng Hidden Mist. Napahanga at natakot sina Boruto at ang kanyang mga kaklase dahil napakadelikado at brutal ng kanilang sword training. Lumapit si Chojuro kay Boruto at nagtanong, anong tingin mo, Boruto? Sabi ni Boruto, grabe, sobrang delikado. Sa amin sa Leaf, Taijutsu lang ang turo. Dito, sa Kenjutsu, wala kaming panama. Ngumiti si Chojuro at sinabing mas mabuting subukan ni Boruto at Kagura na maglaban para masukat ang kakayahan ng bawat isa. Pumayag si Boruto pero tumanggi si Kagura. Pinilit siya ni Chojuro, at sinabing, hindi masama ang subukan ng lakas ng kaibigan. Bago magsimula, tinanong ni Chojuro si Boruto, kung gusto mo, pwede naman sa lupa ang laban. Pero sagot ni Boruto, hindi na, nasa Hidden Mist ako, kaya dapat sa tubig ang laban. Tumalon siya sa tubig, at doon nagsimula ang sparring nila ni Kagura. Unang umatake si Boruto, gumamit siya ng tubig para mandaya at umatake mula sa likod. Pero napakabilis ni Kagura, at bago pa makabawi si Boruto, 2 beses nang umatake si Kagura gamit ang espada at natanggal ang sandata sa kamay ni Boruto. Nakita ito ni Iwabi at sobrang nagalit kaya nag-walkout siya. Samantala, pinuri ni Boruto si Kagura sa galing nito. Pero kapansin-pansin na parang may tinatago si Kagura, may kakaiba sa kilos niya. Nagpasalamat na lang siya kay Boruto at natapos ang laban. Pagbalik nila sa lupa, si Shikide ay humanga at nagsabi, Kagura, ang lakas mo. Bagay ka talagang maging susunod na Mizukage.
Pero mabilis na tumanggi si Kagura. Hindi ako karapat-dapat. Gagawin ko lang ang tungkulin ko. Narinig ito ng mga babae at halos kiligin sila lahat. Pagkatapos ay nag-break sila. Habang bumibili si Boruto sa isang tindahan, binigyan siya ng tindero ng dagdag na pagkain at sinabing, "I-share mo na lang yan sa kaibigan mo." Nag-isip si Boruto kung kanino ibibigay, hanggang sa makita niya si Sarada. Lumapit siya at inabot ito. Nagulat si Sarada at halos hindi makapaniwala na binigyan siya ni Boruto. Agad namang depensa ni Boruto. "Libre to," sabi ng tindero, "i-share ko raw. Kaya ayan, sayo na." Habang sabay silang kumakain, sinabi ni Boruto, "Alam mo, gusto ko tong village. Mabait ang mga tao rito." Dumating si Kagura at nagulat na gusto nila ang simpleng pagkain yun. Inaya siya ni Boruto na sumama, at nagkwento si Kagura. Dati, sobrang hirap ng Hidden Mist. Pangingisda lang ang ikinabubuhay dito. Pero nang si Lord Chojuro ang naging Mizukage, nagbago lahat. Sa sumunod na eksena, pinakita ang memorial kung saan inaalala ang mga shinobi na nagbuwis ng buhay. Doon ipinaliwanag ni Kagura kung bakit tinawag na Blood Mist Village ang kanilang bayan. Noong panahon ng 4th Mizukage, si Yagura Karatachi, napaka-brutal ng batas dito. Para makapasa sa graduation exam, kailangan mong patayin ang sarili mong kaklase. Ang natitirang buhay lang ang nagiging ninja. Naglabas ng galit si Iwabi. "Ang lolo ko, lumaban kay Yagura noon, at doon siya namatay. Kaya galit na galit ako sa mga taga-Hidden Mist. Hindi ko kayo mapapatawad." Humingi ng tawad si Kagura pero lalong nagalit si Iwabi. Biglang dumating ang ilang kabataang taga-Mist at nang away. Pinilit silang pigilan ni Kagura pero hindi siya sinunod. Sumugod si Iwabi, ngunit mabilis na pinigilan siya ni Boruto. "Sandali, kapag nakipaglaban tayo dito, tapos na agad ang field trip natin." Ngunit nagbitiw ng insulto ang isa sa mga taga-Mist laban sa Uzumaki clan. "Kung mapapatamba ko ang anak ng Hokage, sisikat ako." Agad siyang umatake kay Boruto gamit ang kunai, pero sinalo ni Kagura gamit ang sariling kamay. Duguan ang palad niya. Kitang-kita ang sobrang galit ni Iwabi. At doon nagsimula ang tensyon na mas lalo pang lumala. Pagkatapos, biglang sinugod ni Iwabi ang isa sa mga lalaki at binigyan niya ito ng isang malakas na suntok kaya bumagsak ito sa lupa. Hinugot pa ni Iwabi ang kanyang sandata at tinutok sa kalaban. Pero agad namang naglabas ng smoke grenade ang lalaki at nagtago sa usok para makatakas. Pagbalik ng eksena, makikita natin si Sumire na binabalutan ng benda ang sugatang kamay ni Kagura. Humingi si Kagura ng paumanhin sa lahat dahil sa nangyari. Samantala, ipinakita ang grupo ng mga kalaban na lumapit sa kanilang leader para humingi ng tawad. Sabi nila, "Kung wala lang si Kagura, siguradong tinalo na namin sila." Pero sagot ng kanilang leader, "Hindi ko kailangan ng mga palusot. Gawin niyo ang nararapat at ipakita niyo sa kanila kung ano ang kayang gawin ng mga taga-Blood Mist Village. At gusto ko ring makita kung paano magre-react si Kagura." Sa susunod na eksena, makikita si Denki na galing sa isang tindahan habang may dalang pinamili. Nagulat siya dahil may mga produktong ibinebenta roon na akala niya'y matagal nang wala. Habang naglalakad si Denki sa isang eskinita, bigla siyang sinalakay at dinukot ng grupo ng mga kalaban. Kasabay nito, sa dormitoryo naman ay naghahanda na sina Boruto at ang iba para sa hapunan. Sabi ni Iwabe, dinner na pero si Denki hindi pa rin bumabalik. Biglang may narinig na ingay si Boruto mula sa labas. Paglapit niya sa bintana, tumambad ang isang nakasulat gamit ang dugo. "Kung gusto niyo ang iligtas ang kaibigan niyo, pumunta kayo sa Pier number 4. At dito nagtatapos ang recap ng Boruto series sa Rada Uchiha Full Art. Kung gusto niyo pang sundan ng iba pang kwento, nandyan sa description at sa channel playlist ang mga previous arcs ng Boruto series. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na episode.